Eto mga kababayan, matapos tanggihan ng Sandigang Bayan ang umano'y hiling ng Ombudsman na gawing state witness si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at dahil dyan malaki umano ang posibilidad na tuluyan ng maglaglagan ang magpinsan na sila PBBM at dating Speaker Martin Romualdez. Si Bonoan. Delikado si Bonoan. Bakit? So yun nga mga banateros, ay good news. Etong Korte Suprema ay pumalag kay Martin Romualdez at kay Bonoan. At syempre, kasama na natin si Marcos Jr. Dahil ito nga si Mr. Bonoan, dating DPWH Secretary Bonoan, hindi po pinayagan ng Korte Suprema na maging state witness. So bakit siya magiging delikado? Kasi nga, baka pwedeng niyang ilaglag etong si Marcos Jr., Martin Romualdez dito sa maanumalyang flood control scam. Baka masaksihan na naman natin, baka matunghayan na naman natin ang mga nangyari katulad na lang ng nangyari kay Cabral. Malamang etong si Bonoan ay may posibilidad talaga na ilaglag ito nila Martin Romualdez or may posibilidad na siya mismo ang manglaglag kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. dahil alam naman na natin na isa ito si Manuel Bonoan sa napakaraming alam na nakawan na nangyari sa mga budget dyan sa flood control dahil alam naman natin na dito dumadaan sa kanya yung mga pera na mga ninanakaw ng mga ilang mga kongresista, ilang mga senador at ilang mga kontraktor, alam ni Bonoan yan. Kaya may posibilidad talaga na maglaglagan itong mga to. Kaya sinasabi kong delikado si Bonoan, di ba? So mga banateros, mga kabiyaya, good news lang kasi at mukhang maganda nga itong desisyon ng Korte Suprema na hindi gawing state witness si Bonoan. Talagang weirdo rin naman talaga, di ba? Kasi isipin nyo maigi, isa ka sa mga tinuturing ulo or katawan ng korupsyon, nakawan na nangyari sa gobyerno, tapos magiging state witness kang hayop ka. Diba ang pangit naman nun? So napaka-goods po ito, ang ganda po nitong desisyon ng Korte Suprema. At yun nga, ang aabangan natin dito ay yung laglagan ng dalawang panig ni Bonoan at panig ng magpinsang Marcos. So talagang kabang-abang to, no? Suka ko sa'yo, alam mo, Bonoan, suka ko sa'yo, ilaglag mo na ang dapat mong ilaglag. Nakaalis ka na kasi ng bansa, umuwi ka pa eh. Hindi mo ginaya si Saldico, di ba? So kung ako sa'yo, ilaglag mo na hanggat hindi ka pa inuunahan. Dalawa lang patutunguhan mo, pwedeng mangyari sa'yo yung kay Cabral or pwedeng mangyari sa'yo ay makulong. Ilalaglag ka ng mga yan kasi alam nila na isa ka sa mga halas, isa ka sa mga may hawak na ebidensya na magdidiin sa kanila at may panibago na naman silang puproblemahin. Kaya bago pa lang ikaw nilang problemahin ay baka unahan ka ng mga lalo ngayon. Hindi ka magiging state witness. Kaya delikado ka din talaga dyan. Kaya ako sa'yo, Bonoan. Kung ano man yung mga nalalaman mo, ilabas mo na. Kasi kapag naunahan ka ng dalawa, yari ka.